of his name. Extol him who rides on the clouds. Rejoice before him. His name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. Praise. So, ang Diyos Ama pala natin ay Father to the fatherless. Sabihin mo nga, Father to the fatherless. Noong sinabihan ako na, Arnie, ikaw yung mag-share dito, itong topic na to, Father to the fatherless, na-excite ako. Kasi, ito yung isa sa pinaka-favorite kong topic. And I asked the Lord, Lord, paano ko po? Pwede bang may request ako? Tingin kayo lahat sa mata ko para makita ko yung kapugian at kagandahan ninyo. Tingin lahat sa mata ko. Yan. And I asked the Lord, paano ko kaya, Lord, i-share ito sa mga kabataan? Alam mo, ang sabi sa akin ni Lord, tignan mo yung kanilang what? Pangangailangan. So, lahat tayo dito ay merong pangangailangan. Share to them, how can I fill those longing hearts? Marami sa atin dito ang merong biological tatay. Lahat naman tayo may tatay, correct? Siyempre, paano ka mabubuo kung wala kang tatay, right? Yes? Yes or no? Yes. Pero, marami sa atin ang lumaki na walang tatay. Hindi ko napapataas yung kamay nyo, pero alam mo sa sarili mo yan. Wala ring nanay. Or kahit andyan man yung tatay, pero parang wala namang tatay. Nowadays, maraming kabataan ang naghahanap ng pag-ibig ng isang ama. So tignan natin, ang pagiging tatay ay hindi lang nung tayo ay ginawa at nabuo rito. Ang pagiging tatay ay lagi siyang present sa atin. Correct? So tignan natin, bakit halos lahat ng kabataan ay naghahanap ng pag-ibig ng isang tatay? Kasi baka kasama ka rito. Tignan lang natin kung kasama ka. Number 1, the bisyo dad. Ito yung tatay na parang lagi na lang nasa inuman. Ito yung tatay na lagi na lang nasa sugalan. Or nandun sa pag-aalaga niya ng manok. Hindi na niya ako naaalala, Kuya Arnie. Or number 2, meron naman tayong next, sumakabilang bahay, dad. At nakakalungkot ito, no? I'm a public school teacher at alam nyo ba, marami akong estudyante na halos ganito, yung tatay nila lumipat sa iba. Naghanap ng iba, iniwan si nanay. Huwag ka na magtaas ng kamay kung kasama ka dyan, pero merong mga fatherless dahil dyan. Next, meron naman yung the ghost dad. Ano yung ghost dad, Kuya Arnie? Ito naman yung simula lumaki ka, nung pinanganak ka sa mundo, wala na siya. Masan yung papa ko? Wala na yun. Nawala parang ghost. Di nakikita. Meron naman yung mga, next slide, susi dad. Ano yung susi dad? Ito yung suntok at sipa na tatay. Yung tipong lagi nananakit. Lagi kasi siyang lasing, Kuya Arnie, kaya lagi ako nasasaktan. Lagi kaming sinisipa. Meron naman yung tinatawag nating the hard to impress dad. Ito naman yung kahit todo ka-aral sa school. Kahit anong galing mo, parang never kang nakarinig ng salitang, ang galing mo anak. Lagi kasi nasabihan na, hindi pa yan. Meron naman yung malayo or busy dad. Ito yung sobrang busy sa trabaho. Or yung tatay mo kaya OFW. At meron naman yung kasama na ni Lord dad. Ito naman yung mga sumakabilang buhay na natatay. Ito yung mga dahilan, kaya maraming kabataan ay fatherless. Sabi mo nga, fatherless. Nakaka-relate ba tayo? Yes or no? Yes or no? Saan ka man nakakabilang, kapatid? It is a fact na a lot of us, ikaw, ako, tayo, ay uhaw sa pag-ibig ng isang ama. Para bagang nag-iwan ng Diyos ang puso nating lahat na we are longing for a father. Correct? Correct? Tingin na lahat dito.
Kaya pala, nung dumating ang Panginoong Yesus dito sa lupa, pinakilala niya sa atin ang isang bagong pangalan patungkol sa Diyos. At ito ay Father, Papa, Daddy, Dad, Pa, Tay. Noong Old Testament, next slide please, na-describe lang ang Diyos. Sino nakakilala sa Diyos? Taas ang kamay. Parang ang onte Sino yung walang balak magtaas ng kamay? Ay, wala. Yan at magtataas ng kamay. Sa Old Testament, na-describe ang Diyos natin na isang tatay. Alam nyo gaano karami? Next slide. 15 times lang. 15 times lang binanggit na ang Diyos ay isang tatay. Pero alam mo ba, nung dumating si Jesus, sabihin mo nga, dumating si Jesus, pinakilala niya ang Diyos bilang tatay. Hulaan mo gaano karami? 165 times. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, 4 na libro lang yan, ha? Pero binanggit ni Jesus ang kanyang tatay na ang Diyos ay tatay natin 165 times. Pag sinama mo yung buong New Testament, 200 times mahigit. Ibig sabihin, may pinapakilala si Jesus. May gustong ipakilala sa iyo si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, may gustong ipakilala sa iyo si Jesus. At sino yon? Si God the Father. Natawag mo na ba ang Diyos na tatay? O baka takot ka sa Kanya? O baka di mo siya kilala bilang, ay, nakakatakot yung Diyos na yan. Ay, hindi ako bagay dyan. Pero gustong ipakilala ni Jesus na ang Diyos ay what? Tatay. Amen? Sabihin mo sa akin, syempre tatay niya talaga yun eh. Siya ang only begotten son eh. Tatay niya talaga yun, alangan tatawagin niyang tatay. Sino dito naniniwala tatay niya ang Diyos? Tingnan natin, ano sinasabi ng Bible na nagsasabi na tatay natin ang Lord. Galatians 4 verse 4 to 7. But when the set time had fully come, God sent His Son, Jesus, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Next. Because you are His sons, sino ang anak ng Diyos? Taas kamay. God sent the Spirit of His Son into our hearts, that the Spirit who calls out, Abba, Father, so that you are no longer slave. Ano na tayo? But God's anak ka na pala ni Lord. Sabi mo nga, Amen. Anak ka na pala ni Lord. Sabi mo nga, Amen. Amen. And since you are this child, God has made you also an heir. So ibig sabihin, anak ka na ng Lord. Pwede mo siyang tawagin tatay. Merong mang pagkukulang yung mga tatay natin sa mundong ito, pero I want to tell you, merong tatay sa langit na laging nakaabang sa iyo at pwede mong tawagin tatay. Amen? 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 Sabi mo, Amen. Yan. Tuwing gusto mong maniwala, sabi mo, Amen, ha? Sabi mo nga, Amen? Amen. Anak ka pala ng Diyos. Kaya pag sinabihan kang pangit, anong sasabihin mo? Excuse me? Sabi mo nga, excuse me? Anak ako ng Diyos. Kaya pala pag sinabihan kang wala ka ng pag-asa, nasabihan ka na ba yun? Ay, wala ka ng pag-asa. Di ka gagraduate. Hindi ka makatapos ng college. Hanggang dyan ka na lang. Pag sinabihan ka na, sasagot mo, excuse me? Anak ako ng Diyos. Amen? Kaya pala pag sinabihan ka lang wala ka ng mararating, saan lang sasagot mo doon? Excuse me? Anak ako ni Lord. Amen? Alam nyo ba, nakakatuwa ang Holy Spirit, hindi niya pinatanggal yung salitang Aba. Nakita nyo yan, yung naka-yellow? Aba. Ang ibig sabihin niyan, isa yung Aramaic word na sinasabi ng mga anak sa kanilang tatay informally. Ibig sabihin, close sila. Tama? Pagtawag mo ba sa tatay mo? Tatay! Father! Ganun ba? Father! Ganun ba yung tawag mo sa tatay mo? Di ba hindi? Pag may kailangan ka, anong tawag mo? Papa. Yeah? Pag may pababayaran kang project,
Pa, pogi mo pa. Tama? Pero di mo siya tinatawag na, Father! Ang tawag mo, Papa. O kaya pag Father's Day, Happy Father's Day, Papa. Bakit ganon? May iba-iba tayong tawag. Dada, Tay, Papa. Correct? At ang tawag sa Diyos Ama natin ay ginamit yung salitang Aba. Ibig sabihin, sinasabi na ito kapag close ka, meron kang relationship sa iyong tatay. Kaya pala pwede mong tawagin ang tatay natin na Daddy. Natawag mo na ba ang Diyos na Daddy? Ibig sabihin, mayaman ang tatay ko, Daddy. Natawag mo na ba ang Diyos na Dad? Natawag mo na ba ang Diyos na tatay? O ang tawag mo sa Kanya, Diyos, sorry po Diyos. Hello? Sabi mo nga amen? Tatay. Ito yung gustong ipakilala sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Okay? 2 Corinthians 6:18. A father will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Okay? So bilisan natin konti. Puntahan natin yung prayer na tinuro sa atin ng Panginoong Yesus. Alam niyo yung prayer na Ama namin? Our Father. Right? So, tignan natin paano pinakilala ni Jesus ang Diyos bilang tatay. Number one. Next slide. Yan. Number one, He is a Father that has a plans for you. Your kingdom come, your will be done. Ibig sabihin, merong gustong mangyari sa iyo ang Diyos. Merong plano ang Diyos sa iyo. Ang sarap marinig sa earthly father natin na pag sinabihan tayo, "Hoy, alam mo anak, gusto ko mag-aral ka sa magandang eskwelahan." Ang sarap pakinggan nun, di ba? Alam mo anak, nagpapakahirap ako para mapag-aral kita. Sarap pakinggan nun, right? Pero I want to tell you na ang tatay natin, yung papa natin sa langit, may plano sa iyo. May plano sa iyo. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sino dito ang gusto niya maging engineer? Taas ang kamay. Sino dito ang gusto niya maging nurse? Taas ang kamay. Sino dito gusto niya maging doctor someday? Sino dito gusto niya maging abogado someday? Sino dito gusto niya maging IT someday? I want to tell you, gusto rin ng Diyos. Kasi may plano siya sa iyo. Amen? Number 2, He's a Father that what? Provides. Give us what? Our daily bread. Ang number 1 calling ng isang ama ay mag-provide sa kanyang mga anak. Ibigay ang kanilang kailangan, tugunan ang kanilang ninanasa. I know some of us, because we have an absentee father, pinoproblema pa natin, ano kaya ulam namin mamaya? Paano kaya ako makaka-enroll sa college? Buti pa siya, may nagsusuporta. Ako, kailangan ko pang magtrabaho. But I want to tell you, ang daddy natin sa langit ay mabuting tatay, and He's a Father that provides. Kaya niyang tugunan lahat ng pangangailangan mo. Matthew 7 verse 9 to 11, sabi rito, kung merong masamang tatay, bibigyan ka ba niya ng pag humingi ka? Bibigyan ka niya ng ahas? Bibigyan ka niya ng stone? No. Sabi ng Lord, kung yung mga masasamang tatay, hindi kayo bibigyan yan, paano pa ako na tatay sa langit? Sabi mo nga amen. Kayang tugunan ni Lord ang lahat ng pangangailangan mo. Number 3, He's a Father who pardons and understands, who forgive us our sins. Ang Diyos natin nagpapatawad. Ang Diyos natin nakakaintindi. I saw a lot of students na gustong-gusto nilang maintindihan sila ng parents nila. Gusto nila ng magulang nila na kayang umitindi sa mababang grades nila, mga shortcomings nila. Na para bagang hanggang dito na lang ako. Binigay ko naman, Sir Arnie, pero nag-aral ako mabuti pero mabagsak pa din eh. But they're looking for their parents na makakaintindi. Pero alam mo, ang Diyos, naiintindihan niya yung kahinaan mo. Naiintindihan niya yung pagkukulang mo. Mabuti ba yung tatay natin sa langit? Hindi siya tatay na laging handa ang pamalo para paluin ka. Hindi siya ang tatay na itataboy ka sa pagkakamali.
Hindi siya yung tatay na ikakahiya ka dahil sa mga nagawa mo. He is a Father who understands. Alam niya yung kahinaan mo eh. Alam mo ba? Our Heavenly Father, kilalang kilala ka niya, yet He loves you anyway. Amen? Number 4, He's a Father that protects. Ang sarap, di ba, ng tatay na merong sumbungan. Am I correct? Correct? Ang sarap ng tatay na may sasabihan ko, tayo may nang bastos sa akin eh. Sige, sigurin natin yan. Tayo pinagalitan ako ng teacher ko, puntahan natin yan. Ang sarap ng tatay na may ganun, no? Pero our Father in heaven is a Father who protects. Puprotektahan ka niya. Puprotektahan ka niya sa sakit. Puprotektahan ka niya sa maling barkada. Puprotektahan ka niya para hindi ka mawululong sa droga, sa anumang bisyo. Dahil siya ay mabuting tatay. Amen? 2 Thessalonians 3 verse 3, But God is faithful, will establish you and guard you from the evil one. I want to tell you, meron kang tatay na pwede mong sumbungan. Meron kang tatay sa langit na laging nakabantay. Puprotektahan ka at iingatan ka dahil mahal ka niya. Tingin kayo lahat sa akin. Tingin lahat. Dito ako matatapos. There was a boy na maliit pa lang siya. Tingin lahat. 7 years old pa lang siya. Sino dito 7 years old? 7 years old pa lang siya, namatay na yung tatay niya. Namatay na. Tapos, dahil 3 silang magkakapatid, hindi sila kayang pag-aralin sabay-sabay ng nanay niya. Kaya ang ginawa, doon sa 7 years old na bata, dinala siya sa Quezon City para mag-aral, para pag-aralin ng tita niya. So nalayo siya sa mama niya, can you imagine that? Tapos namatay na yung tatay niya. So lumaki siyang kasama yung tita niya. Okay? Of course, no, may mga gabi na umiiyak siya kasi wala siyang tatay, wala siyang nanay. May PTA, darating yung mga nanay, walang darating sa kanya. Kasi busy yung nagpapaaral sa kanya eh. Mayroong mga family days sa school pero walang kasali kasi wala ka namang kasama. Correct? At naisip nung bata na yun, parang wala naman na siyang pag-asa. Siguro parang naisip mo rin sometimes, wala na akong tatay, iniwan na kami ni Papa, wala na akong pag-asa. Hindi na ako makakatapos ng college. Pero alam mo tong bata na to, nakakilala siya kay Lord. Umattend din siya ng ganitong youth night. Ay, hindi youth night, youth service. Na-born again siya. At nakilala niya na ang Diyos ay mabuting tatay. Nakilala niya. Kahit wala pala siyang tatay, merong siyang tatay sa langit. Alam mo, nagtuloy-tuloy siya, sumali siya sa cell group, kaya sumali ka sa cell group. Bumuo siya ng cell group. At alam mo, inangat siya ni Lord. Tinulungan siya ng Panginoon. Kahit maraming pagsubok, alam mo, nakatapos siya ng college. At naging siyang public school teacher. At alam mo ba, nung bumubuo siya ng cell group, ang sabi niya, Lord, bubuo ako ng 144. Tulungan mo lang po ako matupad yung pangarap ko. Sabi niya, na maging abogado. Alam mo, dahil naniniwala, ang mahal-mahal ng tuition sa law school. Sobrang mahal. Pero alam mo, yung tatay niya sa langit, lagi siya nagpipray, Daddy, mabuti kang tatay. Alam mo, nakatapos siya sa law school at pumasa siya sa bar exam at ngayon, abogado na siya. At yung bata na yun, ay yung nagsasalita sa iyo ngayon. Meron siguro sa inyo dyan na merong kulang sa puso mo kasi wala na si tatay. Wala si mama. Namatay na kaagad si mama eh. Namatay agad si papa. Iniwan kami ni papa. Malis si mama. Parang yung puso mo kulang. Itanggi mo man yan, pero alam mo sa sarili mo kulang yan. Correct? Correct? Correct. Kaya ngayong hapon,
gustong magpakilala sa iyo ng Diyos ngayon bilang isang tatay, father, papa, daddy. Gusto mo ba siya maging daddy? Gusto mo siya maging dad? Gusto mo ba? Gusto mo bang magkaroon ng relasyon sa tatay? Sa tatay natin sa langit? Tayo lahat. Sabi ng John 14 verse 8. John 14 verse 8. Next slide please. Sabi ng John 14 verse 8. Sabi ni Philip said to him, Lord, show us the Father, and then we will be satisfied. Show us a Father, and we will be what? Satisfied. Pag nakilala mo pala ang tatay natin sa langit, mapupuno yung puso mo. Amen? Now, dito kami ni Pastor Joshua at ni Ate Jean. Kung sino dito, yung hinipo siya ni Lord, na feeling niya wala na siyang pag-asa kasi nga, na siyang tatay, di siya mahal ng tatay niya, or di niya man lang nararamdaman yon, or wala na siyang nanay, merong something, merong kulang sa puso niya. Inanayahan kita, walang sapilitan, na lumapit sa harapan. Pagpipray ka namin, para mapuno yung kulang sa puso mo. Come. If you want. Come. Walang maya. Dito si Pastor Joshua, si Ate Jean, pagpipray tayo. Halika. Para magkaroon tayo ng isang relasyon kay Lord bilang tatay. Sino pa? Sino pa dito yung gusto niyang maging masaya na siya at makilala niya ang Diyos niya bilang kanyang tatay? Mabuting tatay. Come. Tara. Wala na? Praise God.